Hindi matatawaran ang tagumpay ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa loob ng 5 dekada, bagamat patuloy pa rin ang mga kinakaharap na hamon nito, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-usbong ng digital platforms o teknolohiya. Ito ang tinalakay sa ikalawang araw ng KBP 49th Top Level Management Conference na may temang Redefine, Adapt, Thrive. Nasa 87 delegado ang nakiisa sa komperensya na silang kumatawan sa mahigit 100 organisasyon. Nagkaroon din ng exhibit sa mga modernong teknolohiya at kagamitan sa pagbo-broadcast, kung saan binisita ng mga opisyal ng KBP ang iba't ibang kumpanya na nakiisa rito. Ilan sa mga makabagong teknolohiya ang modernong transmitters at production equipment. Samantala, ayon naman kay incoming KBP Chairman at Manila Broadcasting Company President Ruperto S. Nicdao, patuloy ang mga pagsisikap ng KBP para harapin ang mga hamon sa media, tulad ng lalo pang umuusbong na digital media platforms, gayon din ang pagbaba ng advertising budgets ng major advertisers. Pero giit ni Nicdao, isang malaking tagumpay ang 5 dekadang pagsiserbisyo ng KBP sa industriya ng media at sa lahat ng audience nito. Well, we just celebrated our 50th anniversary, and there are the significance of that is the fact that KBP as a self-regulatory body and a trade association seems to have survived the test of time. So it becomes it's quite obvious that the KBP as an association continues to be relevant for the industry and for its consumers, for its audience. I think that's one of the most significant things, or some of the most significant achievements that we've done so far. The other thing that we're working on, and I think it's also, in a sense, an achievement, is the fact that we're trying to embrace the technological change, and we've adopted a change in the bylaws to accept other members. Kinilala na rin bilang susunod na KBP President si outgoing KBP Executive Vice President Noel Galvez, na batid ang malaking responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang susunod na Pangulo ng KBP. Actually, hindi lang ito naging isang taon. It's the culmination of 50 years na pagsasamahan ng mga members ng KBP. Napakarami. Mula sa o-organize nito, pagtutulong sa mga members pagkukuha ng mga franchise, paglalabi sa mga different bills sa Congress, at pag-professionalize sa mga broadcasters. Lahat ito ay itutuloy namin sa next year. Kasama rin yung pakikipag-usap sa mga bodies na nagre-require ng royalties. I mean, napakalaki ng responsibility being a president. But I am willing to sit down with the board and listen to the members of KBP so that we can move forward and make KBP a relevant organization. Samantala, isa pa rin sa mga opisyal ng KBP Standards Authority ang DZRH anchor na si Attorney Cheryl Adami Molina, na siyang isa sa mga direktor nito. Malinaw naman na inilahad ng isa sa mga guest speaker, ang sociologist at journalist na si Randy David, ang epekto ng kapangyarihan ng gobyerno sa kalayaan ng media gaya ng broadcasting at iba pang forma ng mass media. Almost always, the mass media finds itself in an adversarial relationship to state power, and why it continues to struggle to free itself from constraints coming not just from the state, but from other institutional sectors as well. Sa ikatlong araw ng naturang KBP 49th TLMC, tatalakayin ang kahalagahan ng pagbabalita ng katotohanan sa gitna ng mapanghamong panahon sa industriya ng media at ang iba't ibang inobasyon sa broadcasting. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.